Kaakibat ng pangarap ay ang paghihinagpis, liwanag at kadiliman. Sa kadiliman ay paniguradong may nagtatagis, nagmamakaawa. Hindi na ako makapagantay sa araw kung kailan wala ng kadiliman. Kaya sa aking mga kalaban, loli ng tangere. Bienvenido de nuevo a Pilipinas Producción. Gracias como estas, Kapitan Tiago. Talaga pinaghandaan niyo ang aming pagbabalik. Para sa verso, 7 taon kang nawala sa Pilipinas. Kaya alam ko masasabik kang ikuman ang mga putahe ng ating bayan. Halika't papakilala muna kita sa aking mga bisita. Siya si Isabel, ang nag-iisang kapatid. Siya naman si Don Tiburcio, isang doktor. Siya naman si Doña Victorina, asawa ni Don Tiburcio. Siya naman ang pura paroko ng San Diego, Padre Damaso. Siya naman si Senior Guevara, ang tenyente ng Guardia Civil. Halina, Tiago, at pakainin ng mga bisita kanda ng pagkain. Clara, ikaw muna. Kamusta naman ang iyong pag-aaral sa Europa? Mabuti naman, Kapitan. Hindi lamang kaalaman sa siyensya ang aking natutunan doon. Pagkat, mga akuri na pamumuhay ng nakakatalabuha ko. Ngunit, itas pa rin ang mga dito, kahit sa sila mag-aral. Ikaw ba, Ibarra? Nais mo ba may paibila sa kanila? Maraming salamat, Kapitan. Ako'y lilitan na. Maraming salamat sa pakagaya at talong-talong ito. Sandali, Bisot kong may bara. Paparating pa lang si Maria Clara. Nagtutunod na ako. Marami po akong gagawin ngayong araw. Magandang umaga, Tia Isabel. Magandang umaga dyan sa sarapyo mo. Ngunit, bakit ka napalit sa kaming tahanan? Nais ko lamang kong dalawin si Maria Clara. Nandito ho ba siya? Aldeng! Nariyan si Maria Clara. Maaari mo ba siyang tawagin at sabihin? Narito ang kanyang nobya ng si Don Tiburcio Guevara. Lutusunod po, Don Isabel. Bini-bini! Bini-bini Maria Clara. Narito ang iyong nobyo na si Don Tiburcio Guevara. Si Ibarra? Nasaan siya, Aldeng? At si Ibarra? Nandito siya, Bini-bini. Akala ko'y ako'y nakalimutan mo na. Madami pa namang magagandang babae sa Europa. Kailanman ay hindi kita ipagpapalit sa iba. Tulad niyan, ako'y nananabik sa ating pag-iisang lubig. Ikaw lang ang aking ibigin, hanggang sa aking huling pag-ina, Maria. Magandang araw, Ginoo. Magandang araw din ho, Ginoo. Maaari ko bang malaman kung may napansin kayong punto na may malaking krus? Malaking krus, yung nakaraan ay meron isang malaking libigan na may meron malaking krus. Ngunit inutusan sila ng kura para ko na ilipat ang libingan ng mga insik. Sino ka mga nagutot nun? Ngunit sa kasamaang palad na aksidenteng naitapon ang labi sa ilog dahil sa malakas ang agos ng ulan. Mahal na Kura, tanggapin mo po ang aking hinandal para sa ating tindahan. Naway pagpalain ka ng Panginoon at naway ipagpatuloy mo ang pag-aadag sa ating simbahan. Maasahan niyo ako yan, Padre Calvi. Sa katunayan ay pagpupusan po ang aming paghahanda sa darating na piyesta ng ating bayan. Saldi! Ano ang ginawa mo sa labi ng aking ama? Anong wala? Siniti ako sa'yo, wala akong ginagawa. Hindi ako pura-paroko ng mga sandali kayo, si Padre Damaso. Inay! Inay! Basilio, anong nangyayari sa iyo? Nasaan ang iyong kapatid na si Crispin? Si Crispin po, Inay. Naiwan po siya sa kubento. Hayaan mo, papakiusapan ko bukas na natin.
po ay napagbintangan ng isang magnanakaw, Inay. Crispin, ano nangyari sa'yo? Crispin! Para saan ang iyong dala-dala, Ginang? Para ito sa kura. Nais ko sana siyang makita ngayon. Ngunit ang aking anak na si Crispin ay hindi ko pa nakikita simula kahapon. Ikaw pala ang ina na magnanakaw. Si Crispin na matapos magnakaw, naisipan pang tumakas at lumisan. Sa katunayan, aking narinig na papunta na ang mga gwardiya sibil sa inyong tahanan. Ha? Ang mga gwardiya sibil? Basilio! Nasaan na kayo mga anak ko? Andito na ang nanay niyo! Crispin! Basilio! Dito na ang mga nanay niyo! Magandang umaga, Montasio. Nais ko lamang humingi ng payo sa inyo sa aming binabalak ng pagpapatayo ng paaralan. Hindi mo maunawaan sa ngayon. Ngunit sa sumusunod na salinlahi, maunawaan nyo na ito sapagkat sila ay matatalino at malamang. Hindi mahambing sa panahon na makaninuno nila. Ang payo ko lang sa iyo ay yumuko ka muna sa mga ulo na naghari-harian. Maraming salamat, Montasio. Mauna na po ako. Lahat tayo ay anak ng Panginoon. Nararapat lamang na tayo ay magmahalan. Hindi dapat nating ginugulangan ang kapwa-tao at mamamayan. Di ko na kaya pang matagalan ang kainitan sa simbahang ito. Tanging mga nakatataas lamang ang dapat pinahintulutan sa simbahang ito. Hindi na dapat pinapapasok ang mga angel. Ingat ka doon, Jesus, sa may bara. Dahil sa unang nilalagay ng paaralan, kailangan ko ito'y papatayin. Maniwala ka sa akin, dahil ako ang nagpanalo. Magsipulan na. Kamusta na kayo ng labi ng inyong ama, Ibarra? Saan ilog na kaya ito napadpad? Wala kang karapatan para insultuhin ng aking ama. Ako na lamang si Sil. Tama na, iba! Para na lamang sa akin. Huwag mo na ulit pagbuhatan ng kamay sa Tato Damaso. O Manling Maria Clara. Magandang umaga, Don Tito Sumaybara. Maaari ka ba naming anyayain sumama sa amin? Bakit? Ano ang aking ginawa? Gawan tinuturo sa pag-aaral sa Sabora Street.
Ha? Wala akong kinalaman dito, senyor. Bitawan niyo ako. Wala akong ginawa. Alam niyo ba, si Maria Clara ang pinakamagandang binibini at nagtataglay ng ubod ng kabaitan dito sa bayan ng San Diego. Ganyan ang binibining nais ko. Kapitan Tiago, siya nga po pala si Don Alfonso Linares de Escudanya, kamag-anak ng aking asawa at inaanak ni Padre Damaso. Gandang umaga, Kapitan Tiago. Kasi hindi Maria Clara. Nice meeting. Si Alfonso, kamay ni Maria Clara. Pumapayag ka ba dito, Kapitan Tiago? Walang problema sa akin ngayon. Basta nalagaan niya lang ang aking anak. Ayoko, Ama. Labis akong tumututol. Si Cristo may bara lamang ang aking minamahal at hihintay ko siya kahit anuman ang mangyari. Anak ka talaga ni Rafael Ibarra. Pareho kayong mayayaman. At walang duda na pareho rin kayo sasabihin. Hindi ako mapaghintay na makita ang iyong bangkay na lumulutang dito sa ito. Gaya ng iyong ama. Huwag mong babanggitin ang aking ama. Titimbangin kayo mga praile sa salpa sa Diablo! Don Crisostomo Ibarra! Ikaw, bawa ko to si Elias. Nakatanda kita. Anong ginagawa mo dito? Wala nang oras, halika na. Matakas kita dito. Binibining Maria Clara si Don Crisostomo Ibarra. Siya nga ba? Maria! Maria Clara! Paano ka nakatakas? Tinakas ako ni Elias. Kamusta ka na, mahal ko? Ayoko ikasalaw kay Alfonso. Ngunit kapilit si Ama. Ikaw lang tinatawag yung minamahal ko, pisang tubo. Hihintayin kita. Hindi ako papayag na ipakasal ka sa iba, Maria. Pangako, tatapusin ko lang ang gulong ito at babalikan kita. Don Crisostomo Ibarra! Mga Guardia Civil! Paalam, mahal ko. Bini-bini, may dapat kang malaman. Hindi maaari! Hindi pa patay si Ibarra! Nangako siya sa akin! Sabi niya, babalikan niya ako! Babalikan niya ako! Sirain ang aking pangako sa pagpapakasal. Bakit anak? Patay na ang tanging lalaking minamahal ko. Wala na ang dahilan pa mabuhay pa. Kung pipilitin niyo tong kasal na to, mas mabuti pa pumasok ako sa isang kumbento. Pamati mo. Hindi mo gusto na wala ka. Kung yun ang nais mo, mas gugustuhin ko pang magbigod ka sa Diyos kasi ibang lalaki hindi mo mahal. Ako po tayo, Inay! 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 Huwag po kayo iwan, Inay! Ang tao ko yan. Siya ang aking inay. Sugatan ako. Hindi rin matatagal babawi ang pinakabuhay. Nahanap ka ng kahoy at ibakon mo kami ng luna. Tinugin mo kami. At sa ilalim na ako, kukain mo itong aking pinaon. Parihin mo ito. At gamitin mo ito sa iyong pag-aaral. Naniniwala ko, kayong kabataan ng pag-asa ng bayan. Namamatay ako nang hindi malang nasisilayan ang bakang liwayway ng bansang minamahal ko. Kayong mapapalad na nakakakita, salubungin ninyo siya. At huwag kailanman lilimutin ang mga nabuhay sa lilim ng dilim.
matatanaw din natin ang liwanag. Makakamit din natin ang kalayaan sapagkat hindi pa ito ang katapusan, bagkus ito ay simula pa lamang. Adios. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Ginoo, tila ikaw'y naliligaw. Ngayon lang kita nakita sa aming syudad. Ano ang pangalan mo? Ako? Ako si Simon.